Tikman Grabe, natin sobrang healthy naman itong option ng ating Rihanna. Parang beauty queen diet mo to. siyensya at saya. Aming pinagsama. Ang panibagong handog ng Department of Science and Technology kung saan sabay-sabay tayong matututo habang nag-i-enjoy. Mga pasyalan, mga putahing katakam-takam, at mga aral tungkol sa agham, teknolohiya at inobasyon ating lilibutin at aalamin. Samahan nyo kami sa kakaibang adventure at mamangha sa gandang taglay ng iba't ibang probinsya sa bansa. It's going to be a trip with a purpose dahil aalamin din natin kung paano ang siyensya ay nakatutulong sa turismo at sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ako ang inyong Chinito Explorer na si Mark Way. At ako naman si Rihanna, ang inyong beauty queen / science teacher. Sama-sama tayong matuto ng bagong kaalaman habang namamasyal at nagpufood trip. Tara na't libutin natin ang Pilipinas dito sa Science Pinas! Sa pag-uumpisa ng Science Pinas, dadalhin namin kayo sa tinaguriang Garlic Capital of the Philippines, ang Ilocos Norte. Aalamin natin kung ano ang naging malaking ambag ng agham, teknolohiya at inobasyon upang mas maiangat ang antas ng industriyang ito. Pero bago yan mga ka-DOST Barkada, bisitahin muna natin ang magagandang pasyalan at subukan ng adrenaline pumping adventure na pwedeng ma-experience dito. Kaya tara, let's explore Ilocos Norte! Una sa ating listahan ang sikat na windmill. Madalas na puntahan ng mga turista ay ang Bangi Wind Farm. Pero dito sa Burgos Wind Farm, mas mataas at mas maraming makikita na wind turbines. Ang wind farm na ito ay pag-aari ng isang pribadong kumpanya, pero ngayon ay bukas na sila sa publiko. Mayroon ditong 50 wind turbines. At sa dami nila, nakakapag-generate ito ng 370 gigawatts per hour ng kuryente. Sa susunod nating destination, let's travel back in time. Dahil ang museo na ito, pusog sa kasaysayan. Ang Museo Ilocos Norte ay ang dating tinatawag na tabakalera o tobacco factory. Pero ngayon, naglalaman na ito ng iba't ibang exhibits na naglalarawan ng makalumang buhay ng mga Ilocano. Tapos itong pupuntahan po natin is sample po ng mga ancestral house natin. So yung mga babae, At ang last part sa tour na ito, diretso sa kanilang souvenir shop. Kung extreme adventure naman ang hanap mo, hindi magpapahuli ang Ilocos Norte dyan. I love you! Bukod sa adrenaline rush ng 4x4 ride, sulit din ang kanilang sandboarding. Matapos ang adventure at magagandang pasyalan, syempre, hindi rin magpapahuli ang Ilocos Norte sa masasarap na pagkain. At ngayon, andito po kami sa La Preciosa para tikman ng ilang Ilocano na mga famous dishes.
Ang story ng La Preciosa, it started with my grandmother, and then my mom, Preciosa, and then myself. So I'm third generation. That's the story of La Preciosa. Doing a lot of fusion and twists because we prefer the tourists to come over and really experience Ilocano cuisine. Nagsimula bilang Peppermint Cafe noong 1994, ipinangalan sa ina ni Miss Pamela na si Ginang Preciosa Palma ang restaurant na ito. At dito matitikman ang ilan sa mga authentic Ilocano dishes. Pinakbet. Panalo. Nagustuhan ko yung yung lasa nung, kumbaga di ba may bagoong to? Kinuha lang niya yung alat ng bagoong Sakto para lang yung alat magkalas. niya. Oo, di ba? Sakto lang yung alat niya. Sige, sabay ulit tayo. Baka naman ito. Okay. Cheers! Baka siyang bacon din talaga. No? Na, I think may suka na rin siya. Oo. Sa Ayun, sa ilalim. ilalim. Oo. Mm-mm. So, timplado na siya, Timplado diba? na eh. Pagkakagat ko pa lang, nalasahan ko na kagad yung suka. Ako dito is yung nabalansin ng bagoong, yung pagka-salty ng bagnet. Right. So, nagkaroon ng balance ng flavor na naging umami pa. Malinamnam. Malinamnam. Ramdam na ramdam mo yung texture ng meat. Talagang nandun, no? Tsaka yung cheese, no? Yung talagang melted yung cheese niya. And last but not the least, ang famous dessert ng La Preciosa, ang kanilang carrot cake. Sobrang moist niya. Sobrang moist. Hindi siya dry, hindi siya napag-crumble. And I think sobrang perfect tong cake na to. Siyempre with our coffee. With our coffee, Yun. syempre. Ayun na nga mga ka-DOST Barkada, kung gusto niyo masubukan ng mga masasarap na pagkain, bisita na kayo dito sa La Preciosa, sa Lawag City, Ilocos Norte. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang ating food trip. Dahil kung bibisita ka dito sa Ilocos Norte, hindi pwedeng hindi mo matikman ang kanilang famous Ilocos Empanada. Nagsimula magbenta ng empanada si Nanay Glory noong 1960s. Sa kasalukuyan, umaabot sa 300 to 500 na peraso ng empanada ang kanilang nabebenta sa isang araw. Which side ba? Hindi ako makadecide. i-combine yung ketchup. Saka, sige, go. Kakagat muna ako para may space yung suka. Rihanna, kailangan mong tikman at samahin yung suka, Suka at ketchup. Ano inuna mo? Suka o ketchup? Parehas, pinagsama ko. Medyo weird yung combination niya, pero pag natikman mo na, ang sarap. May sipa siya talaga. Pero Sipa. ang sarap. Nga. Ito, ayan. Mark, kaya ako, sobra ako nag-enjoy dito sa Ilocos. Kaya, DOST Barkada, ubusin muna namin to. Ang mga pinagmamalaki ng Ilocos Norte, talaga namang nakakabusog at nakaka-enjoy. Sa ating pagbabalik, ating alamin kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inobasyon sa pag-angat ng antas ng industriyang ito. Tayo nang matuto kung ano ang mga nicer programs ng Department of Science and Technology. Madalas na pansahog sa mga lutuing Pilipino, ang bawang ay kabilang sa top 10 most healthiest food. Naglalaman ito ng vitamin C, calcium, copper at nakatutulong mapababa ang tsansa ng heart diseases. Bukod sa pagiging paboritong panggisa at pampalasa sa mga lutuing ulam nating mga Pilipino, ang bawang ay kilala rin sa mga benepisyong pangkalusugan na hatid nito. Sa Pilipinas, matatagpuan sa Ilocos Norte ang pinakamalaking produksyon ng bawang na umaabot sa tone-toneladang ani taon-taon. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang kabuoang pangangailangan ng buong bansa. Kaya naman ang Department of Science and Technology o DOST sa tulong ng Mariano Marcos State University ay nagtatag ng Garlic and Other Agri-Food Condiments Research and Development Center na tumututok sa pananaliksik tungkol sa bawang at iba pang pangpalasang pananim.
Ito ay sa ilalim ng programang Need Centers in the Regions for Research and Development o NICER na idinisenyo upang suportahan ang mga rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong kagamitan, teknolohiya at pondo para sa pananaliksik. Layunin ng R&D Center nito sa Ilocos Norte na mapalago ang produksyon at maiangat pa ang kalidad ng bawang sa bansa. At para mas mapalawak pa ang ating kaalaman tungkol sa programang ito, makakasama natin ang program leader na si Dr. Dionisio Bukaw, Director for Research ng Universidad. Naimbag nga daw, Sir Johnny? Naimbag nga daw mo, Mark. So balita ko nga po, marami daw kayong mga pag-aaral na ginagawa dito sa Garlic. No? So basically, ano po ba itong NICER Garlic R&D Center? Ang Garlic NICER Research Center ay nakafocus sa, actually, garlic and other agri-food condiments. So hindi lang garlic, kundi nakafocus din tayo sa iba't ibang spices na nakikita sa ating probinsya. So ito ay, ang Garlic NICER is, aim niya na mapataas ang ani ng garlic at mapaganda yung quality ng garlic natin sa Ilocos. Iba't iba ang tinututukan ng pansin ng bawat NICER program sa bansa. Pero iisa lang ang layunin nito, ang mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at tumulong sa iba't ibang industriya. At dito sa Ilocos Norte, mga magsasaka ng bawang ang pangunahing benepisyaryo. Ako po si Pasencio Albiar dito sa Barangay Santa Matilde na garlic growers for 50 years. Ngayong bag nga bigat, DOST Barkada, nandito po tayo ngayon sa Pasukin, Ilocos Norte. Kasama po natin si Tatay Pasencio at tuturuan niya po tayo magtanim ng bawang. So tara, samahan niyo kami. Okay. Let's go. Okay, let's go. Ganun lang, ma'am. Simple lang. Ganun mo lang, ma'am. Sanay na nga, ma'am. Oh. Ano po tayo? Ano po yung mga hirap niyo bilang isang farmer sa ng bawang? Sa bawang. Kasi yung hirap namin dito, mataas ang import. Noon, nung yung panahon na, di ba yung fertilizer, 200, ganon. Ngayon, magkano ng 2,000, ganon. So ito po ay isang example ng bud o binhi ng bawang. At ito daw pong part na to ang ating kailangang matanim sa soil. So tara, tanamin natin. Yan. So ipapasok, isusuksok lang po natin sa mismong soil. At yun. Ayon kay Tatay Pasencio, mainam ang lupa dito sa Pasukin, Ilocos Norte sa pagtatanim ng bawang dahil malambot ang lupa dito. At ang klima, perfect din dahil hindi masyadong mainit at maulan. Isa sa pangunahing layunin ng NICER Garlic and Other Agri-Food Condiments R&D Center ay iangat ang antas ng kalidad ng mga bawang sa Ilocos Norte. Dahil dito, samot-saring produkto ang nagawa mula sa simpleng bawang. Ang unang-unang nagawa namin is yung black garlic. Meron tayong black garlic ice cream and then meron din tayong black garlic sauce na pwedeng ilagay sa mga pasta. Pero ano nga ba itong black garlic? Tayo nang silipin ang kanilang black garlic facility at tingnan natin kung paano ginagawa ang produktong ito. So Sir Johnny, paano po ba ang tamang pagbalat ng garlic? I mean, may proseso ba siya? Paano ba yung tama niyang ano? Tanggalin lang itong outer skin niya para madali lang naman siya. Yan. Ganun na pala siya. Kasi yung alam kong ginagawa, Sir Johnny, yung nilalagay sa lamesa, tapos ginagawa. Hindi, pag ano yun, pagluto ng... Pag magluluto na pala yun. Oo. Okay. So Sir Johnny, after nito, ano po yung next natin? Isasalansan natin ng maayos. Tignan natin yung pagproseso nito bago ilagay sa lutuan. So, ganito na yung pag-arrange ng ating garlic. Pagkatapos ayusin sa tray ang mga bawang, diretso naman ito sa kanilang fermentation device. Dumadaan sa tinatawag na Maillard reaction ang bawang bago maging black garlic.
Ito ang proseso kung saan nagkakaroon ng chemical reaction ang pagkain. Tumataas din ang nutritional value nito at antioxidants. Di ba yung bawang is may allicin? Ang allicin ay hindi masyadong na-absorb ng katawan pag kinain natin. Pero pag na-convert it to black garlic, nagiging S-allyl-cysteine, which is readily na-absorb ng katawan natin. Kaya napapataas pa nito ang mga antioxidant property ng ating garlic. Isa pa sa produkto ng proyektong ito ay ang kanilang tissue culture facility, kung saan pinag-aaralan nila ang iba't ibang variety ng bawang na maaaring gamitin ng ating mga magsasaka. So Sir Johnny, no, ilan na po ba yung mga farmers na nakikinabang dito sa ating tissue garlic na Actually, ginagawa? selected pa lang yung pinupuntahan namin, yung mga beneficiaries namin kasi hindi pa masyadong nasa trial stage pa lang ito. So, hopefully na pag madami na ito, sabi ko kanina na bubuo tayo ng seed growers para sa kanila natin ibabagay yung ating tissue culture garlic generation 3. Sa ating pagbabalik, ating titikman ang mga putahe na ginagamitan ng black garlic. Sa kahit na anong lutuing Pinoy, hindi mawawala ang bawang. Pangsahog man o pampalasa, bida ito sa ating mga putahe. At gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon, mas kaya pa natin itong i-level up. Hindi lang sa lasa, pati na rin sa mga health benefits nito. At dito sa isang resort sa Batac, Ilocos Norte, maaari ka ring makabili ng mga black garlic merchandise. MMSU, marami naman silang merchandise na binebenta sa amin. So, isa na sa pinakamasikat, which is yung black garlic. Alam naman natin na maraming health benefits ang black garlic compare sa raw na garlic na ginagamit natin. At ang mga cook ng Treasure Trove Resort, aba, kumasa sa hamon na gumawa ng mga dishes gamit syempre ang black garlic. Ngayong bag na aldaw, DOST Barkada, nandito tayo ngayon sa Treasure Trove, Batac, Ilocos Norte. At makakasama natin ngayon ang isa sa kanilang mga cooks na si Kuya Christopher na kumasa sa cooking challenge for today. So, Sir Christopher, ano po bang lulutuin natin today? Magluluto po tayo ng black garlic mushroom pasta. Para sa ating black garlic mushroom pasta, kakailanganin natin ng pre-cooked spinach fettuccine, mushroom, salt and pepper, onion, olive oil, paprika, butter, at syempre, ang ating black garlic. Right, so ito po ba, sir, kasama sa menu ng Treasure Trove? Actually, hindi po. Okay. Pero, hopefully soon. Hopefully soon. So first time niyo po bang lutuin ng black garlic pasta? Yes po. Or black garlic mushroom pasta rather, no? Yes po. Yes, so ako din, first time ko rin. So tara, let's get into it, Sir Christopher. Unang igigisa ang black garlic sa olive oil at butter. Kapag nag-caramelize na ang sibuyas, sunod na nating ilalagay ang mushroom. Igigisa hanggang sa humalo ang kulay ng black garlic. Lagyan ng paprika for additional flavor at ilalagay na natin ang pre-cooked spinach fettuccine. And lastly, salt and pepper to taste. Alam nyo, DOST Barkada, kami sa pamilya namin, mahilig din kami sa pasta, kaya talagang na-excite ako nung nalaman ko itong may cooking challenge tayo with Sir Christopher. Ayan! Luto na ang ating black garlic mushroom pasta. After ng pasta, diretso naman tayo sa isa pang Italian dish, ang pizza.
At andito nga, no, kasama ko si Kuya Jandy at si Kuya Randy, ang mga cook na mag-a-assist sa atin sa pagluto ng black garlic pizza. So kanina si Rihanna, nakasama niya si Kuya Christopher sa paggawa ng black garlic pasta. Actually, silang tatlo ang nag-conceptualize nitong black garlic dish na to. Simple lang ang ingredients ng ating black garlic pizza. Mozzarella cheese, Parmesan cheese, cheddar cheese, black garlic with olive oil, at pizza dough. Simple lang din ang paggawa nito. Lagyan ng black garlic with olive oil ang pizza dough at lagyan ng cheese. Ilalagay sa preheated oven at ibe-bake sa loob ng 10 to 15 minutes. So ito na nga, Rihanna, titikman na natin yung ating ginawang black garlic pizza at black garlic pasta. Yes! Tara! O, tara! Alright. Okay, so ito na ang ating laging ginagawa. Cheers! Lasang-lasa ko yung cheese, pero hindi naman na-overpower ng cheese. Yung mismong black garlic, medyo manamis-namis talaga siya. Na, tikman naman natin ngayon, Mark, ang ating ginawang black garlic mushroom pasta. Lasang-lasa ko yung black garlic. Yung texture niya talagang mararamdaman mo yung black garlic na talagang pagkagat mo, pagkain mo, sumasama agad, no? Parang nagme-melt yung ito. Malambot siya eh. Malambot, Hindi siya, oo. Oo. Malambot siya. Mas dadamihan ko pa. Para talagang mas ma-appreciate yung black garlic. Right. Okay, so Rihanna, kamusta naman yung naging experience mo dito sa Ilocos trip natin? Natuwa ka ba? Nasiyahan ka ba? Ano ba? Share mo naman yan sa amin. Naku Mark, sobra akong nasayahan, no? Kasi first time ko dito sa Ilocos Norte at talaga namang na-experience ko ang Ilocos Norte in its fullness. Pero alam mo Mark, ang unique sa experience natin ay dahil sa agham, teknolohiya at inobasyon, nakita natin na nakapag-produce tayo ng black garlic dito sa Ilocos Norte na talagang nakaka-add ng flavor sa ating dishes na ating natikman din. Yes. At syempre, healthier option for everybody. Tama ka dyan, no, Rihanna. And since na-mention mo nga itong black garlic na to, alam mo, isa ito sa mga favorite part ko ng ating trip dito sa Ilocos Norte. Kasi, you know, dito natutunan ko yung ating tissue culture facility, yung black garlic facility. Kasi nag-tour kami dyan ni Sir Jonicio eh. Tama. So dahil doon, nalaman ko rin yung malaking ginawa ni DOST at naging malaking part sila dito sa Nicer Garlic project na ito. Ako naman nagkaroon ng opportunity makasama si Tatay Pasensyo na 50 years na nagtatanim ng garlic. 50 years. Oo, at dun sa experience ko yun, na-appreciate ko talaga kung anong ginagawa ng ating farmers para talaga makapag-provide ng garlic sa ating hapagkainan. So I hope mga ka-DOST Barkada, nag-enjoy din kayo at marami din kayong natutunan kagaya namin ni Rihanna. Muli, ako po ang inyong Chinito Explorer na si Marco A. At ako naman po si Rihanna, ang inyong beauty queen / science teacher. Samahan niyo kami ulit sa susunod na linggo dito lang sa Science Pinas!